Okay, good afternoon. Ito na, kumunto ka nag-eskulahan, nag-time out na, time in. Sige, padayan lang kita, ayan na kita. Sa atin na kita, di ba kalaksi kita daw, LP2. Pero ay kabaraka, mabalik pagad kita ini. Kaklaruhon ko lang itong mga, um, wala pa magkita face to face, at least, sige lang akong proceed as wala face to face. So, tiro ka yung mga pakyana, kan, pabato tayo ito pag face to face natin, ha? So makikita niyo yung add na ako number 7 tapos na ako kanina ng 5 and 6. So add na ako outline. Pero again, inihira mga basic ini ha, mga basic yan namon declared nga LO. May dakit ha mga books kasi nga gagamit, mga standard text, makikita niyo nga usa-usahon ta nga nito as a learning outcome. Pag dadamo ito randoro. Oh, so ibig sabihin inihira, basic inihira meaning kumbaga minimum pay. Pero we are expecting na pagka word problems iton book, at least may nahinay na pagka maintindihan. Iti ba similar kalat yung mga question, pero iti ba of course horoy larong dapat bagan amon na rin mga basics. So nakakaintindi ka mo ito plus reading niyo more or less makaka-answer ka mo dapat iton ada standard ng mga text ng mga problems. Basta related ito atong topic. Of course, hindi niyo answeran, okay latiya. Kaya ako nga daan, kikita ko man nga daan kung ini kaya ba ini man sir, of course with the reading that you have and then with the examples and CLOs that we've been declaring. So line structures of organic compounds. So actually organic compounds are usa ini ka subject organic chemistry wala kami ini. Usually imo it general bagod category ton substances nga ada aton kuan is either ionic hiya ginyakan ko nito ionic substances or mga organic actually general nira nga term is covalent substances, meaning substances that is governed by sharing of electrons with their bonds. Ang ionic kasi is loss and gain of electrons, samantalang ang mga covalent meaning that is sharing of electrons. So usa ito niya nga sanga it kinatawag nga mga organic compounds. Usually lang, the definition of organic compounds, mga compounds inira nga may da carbon. Chemistry to carbon. Kay all living matter usually, mga living things is made up usually of carbon just like humans. Diba? It mga cells nga na-compose sa aton, they are made really of carbons. Basically, mga 70% siguro tatong composition. Ito yung nakikita yan na. Ito mga panit, ito mga proteins, amino acids, mga carbon-based itira. So, bisan wari kita nga subject, at least makaka-recognize kita kung ano ang mga compounds at kinistoryahan because they are being talked with. For example, sumering nga mga organic compound sa imo soil, organic compound sa imo isalya soil, damo tiya kay ti kang tanom, namamatay ang tanom, di ba? Or may dadida mga bisan mga gasolina nga nalubong pira ka tuig, they are organic compounds nga mo nagiging source it aton energy. So related gihapon ito aton bisan wala ka mo subject, okay? So aton lang ni learning outcome is mahibaro kita pag basa. So din man. Actually may rule ito niya, may rule ipapasa ko la iyo. Pamiling ko ana yung rule kay usually tol basta nga nagkukuan dire-diretso man. Rule basta pamati ka mo ginaano. Pati yan gibiling ko aniya English yun nga role adi. So ipapasa ko na iyo, may rule number 1. So usually line structures kasi mga lines lahat yung makikita. And then from that lines, pinaka-una nga silo niyo is dapat maaram kang mag-ihap kung pera carbon, pera hydrogen. Usually mo ito organic nga ni, usually carbon hydrogen ito tiya sulod. Tapos itiba like oxygen, gindi-declare na yan, papakita ko na init yan. Nitrogen, sulfur, gipapakita. So talaga iti mo rulin is ani mo carbon nga na hydrogen amot nagkakawara. Nga amot yung kailangan labasahon. Of course. So dapat maintindihan naton. Okay? Adit mga rules. Rule number 1, carbon atoms aren't usually shown. So di talaga rin papakita. Instead, a carbon atom is assumed to be at each intersection. So may dakdid example lagin paste. So makikita niyo. So just like this carbon, so kitaan niyo kada intersection, for example ini may intersection, may carbon ito dida, may carbon ito dida, may carbon ito dida, may carbon ito dida. Kada line, intersection it lines, may carbon ito dida.
Okay, ini nga mga lines kasi ngayon nakikita, mga bonds ito. Ramot yung siring nga, sharing of electrons nga bonds. Unlike kanimo ionic substances, they are not sharing electrons, but they are losing and gaining electrons. That's why they bond. So ganito tiya pag-explain. Okay? Kita pat niyo yung mga libro. So, amit at first three niya nga rule, ang carbon, dirigin sa sumat. Maram ka lang, kada intersection at the end, dinhi, may dito carbon, may carbon, may carbon, carbon. So, kung niyapong kot carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, double ba din niya, 8, 9, 10. So, there are 10 carbon. Otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, di niya katapusan, gibutan oxygen. So there are 10 carbons for this. Okay, that's rule number 1. Rule number 2, hydrogen atoms bonded to carbon are not shown because carbon always has a valence of 4. Kasi not valence of 4, ano ito valence electrons. Dito natin ginka-count ng electrons ha. An prior naton nga LO is nagka-count kitahan nga tanan nga electrons. Pero iton importante la usually, di nga dira importante pero iton in charge la iton mga reactions, iton mga atoms, iton mga bonding kay mga chemical reactions, mga bonding man ito, mga bond nga nabubuak nga na bonds that are broken and bonds that are being formed. So it in charge ito dida is ingit tatawag nga valence electrons. Tapos nagapinan niyo high school. Valence meaning ada gawas. Valence. Tikang ito ang word nga valence shell. An imo outer electrons. It karasigon itiya. So, carbon atom has an outer electrons of 4. Maaram kita nga carbon may da 8 electrons. Pero ang upat ito niya nga da, aada sulod. Ang upat ada gawas. Ngan ito nga upat, ready ya makig-share hito nga upat nga electrons. That's why we can always expect nga kung diri nga naibutang oxygen, nitrogen, sulfur, any other element, ma-assume kita nga aadahi hydrogen. Amo ni nga rule number 2. Hydrogen atoms bonded to carbon aren't shown. So we assume nga pag may carbon tapos waray na mga bond, waray na ibang gimbutang, ma-assume kita nga hydrogen ito taada. Okay? Nga nauupat la ito hira. It pwede. Of course, pwede duha, pwede usa, depende kung anot available, anot may available. And then rule number 3, diretso na nila atoms other than carbon, hydrogen are shown, oxygen, nitrogen, mga common kapitira, organic substances. So, gipapakita hira. Okay? So, didi, ihapong ko kumpira ka hydrogen, dinhi kasi kay tag-upat man carbon, may carbon din di ba? I'll try to. Sige daw. I'll try. Ini na lang. Sige lang, maghimo ko ng example. I-discuss ko ana ini tapos maghimo ko ng sample. So, dinhi may dali ni tulo na hydrogen. Kaya may din naman niya sa nga band. So, naibanan nahin tuluan upat para kang carbon. So, kay carbon didi, pero ang carbon niya usa, nakaband nga diyan sa carbon. So, tutulo na lang ang hydrogen taadi. Didi nga side, kung carbon itiya, may danala duha. Kay may dani mo duha nga nakaband didi nga carbon. Okay, so may dani duha. So, may tulo, may duha, lima. Dinhi, waray. Waray ka din ni hydrogen kay. Kay upat la itong carbon, may dani mo usa, duha, tulo, upat ka band. So therefore, ito na hydrogen dida, di na ma-exist. So, waray ka din may carbon ka din pero waray hydrogen. Didi, may carbon ka didi, pero may duduhang hydrogen. May carbon ka didi, pero may tutulong nga hydrogen. So, pera ng hydrogen, 5. Tulo plus duha. Didi, may dausa nga hydrogen. Okay? Kaya kay tutulo naman kung carbon ito may nakabanda iya nga tutulo. So, may available na lang hydrogen, usa. So, may dala din ni usa. So, 8. Dinhi duha. Kay duduha man na mo band, upat man lang nga tanan. Okay? So, may dadida duha. So, pera na, duha plus usa, tulo plus 5, 8. 8 na. 8. Laksyon ta. Dinhi waray. 8 waray. Dinhi may tulo. 8 plus 3, 11. Dinhi waray. Kay usa, duha, tulo, upat. Dinhi may da usa. Usa, duha, tulo pala. So, 12. Tapos dinhi may duha. 13, 14. So, basically, may da dinhi 14 nga carbon. Hydrogen. May 10 nga carbon, may 14 nga hydrogen. Okay? So, ano ba ito dida? For example, yun, oxygen. Klaro man niya. May dala usang oxygen. So, may dala usang oxygen. So, that's how you identify the carbon, hydrogen, and other atoms in a line structure. So, tawagin ni line structure ay puro labagis. Okay? So, pero naka-minutes.
Sige, count ko lang para di relaba, tapos mag-give ako ng example. Okay, thank you guys for listening.